Mahusay ang pagmamasid. Nasisiyahan ako sa'yo. Magaling. May trabaho na ako. Mayroon ka pa ba? Ibang tanong. Hindi na kailangan. Pumapayag akong pakasalan ka. Pakakasalan kita. Tara na. Gawing formal na. Anong sabi mo? Pakakasalan mo ba ako? Magandang araw, Pres. Shen. Magandang araw, Pres. Shen. Hindi masyadong matanda. Mahilig talaga sa pink. Siya ay 5 talampakan. Mas gusto ang sapatos na may ta. Si Xiao Hu, bituin ng EC noong 1 taon. Si Xiao Jen galing marketing. May marka sa leg na nakikita. Mahirap ang sitwasyon ng pamilya niya. Luma na ang sapatos at bag. Naaalala ko, ang kumpanya. Nagbibigay ng buwan ng tulong. May asawa, maganda ang estado sa pamilya. Mahalaga sa kanya ang imahe. Hindi nakakalimutan ang kape araw-araw. Si Zhao galing Air Department. Si Xiao Hu, si Xiao Jiang. Zhao, magandang umaga. Ano na nga ang sabi ko? Naalala talaga ako ni Prez. Shen. Hindi ka lang nag-iisa. Nakilala rin ako at si Azhao ni Pres. Shen. Hindi mo mahuhulaan. Ang perpekto na si Prez. Shen ay may malubhang face blindness. Lahat ng mukha, pixels lang para sa kanya. Kinikilala niya ang mga tao sa mga tiyak na detalye. Wow! Kailan ang blind date? 1 PM. Ito ay kasama si pinsan ng HR Director, Chen Ming, Terran at magmaneho. Dagdag pa, pagkatapos ng date, may interview sa cafe. Mr. Chen, hindi ko maintindihan. Kayo ang CEO ng Shen Group. Pila-pila ang admirers mo hanggang France. Bakit kailangan ng blind date na kasal? Dahil marami akong manliligaw. Kailangan ko ng asawa na panangga sa mga manliligaw. Hindi ako naniniwala sa pag-ibig. Kaya ang kasal ko ay magiging formalidad lang. Kasal na walang pag-ibig. Makakapagbigay ba ng saya? Hoy, kapatid, yung mga hobby na nabanggit mo. Ligtas ba ang mga iyon? Lubos na ligtas. Kumilos ng maayos mamaya. Magsumikap maging asawa ng dalahin mo ako sa tuktok. Kailangan ko nang umalis, paparating na siya. Prez, Shen. Prez, Shen, ito ang in-order ko, isang matamis na cappuccino. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Klasikong kape ito mula sa Italy. Nag-aral si Prez, Shen sa Italy. Ang lasa nito. Ay hindi. Anong mali? Iba talaga sa sinabi ng kuya ko. Presidente Shen. Kailangan ko muna pumunta sa banyo. Nauuhaw ako. Bakit iced americano ang in-order mo? Presidente Shen. Maupo ka. CJ. Paano mo nalaman? Gusto ko ng iced americano. Makinis ang balat mo. Hindi ka siguro mahilig sa asukal. Ang kapuksino sa harap ay hindi nagalaw. Kaya't siguro, ayaw mo ng matatamis na inumi. Mula roon, nakita kitang dumidila sa labi mo. Tiyak na nauuhaw ka. Perpekto ang iced americano. Mahusay ang pagmamasid. Nasisiyahan ako sa'yo. Magaling. May trabaho na ako. Mayroon ka pa ba? Ibang tanong. Hindi na kailangan. Pumapayag akong pakasalan ka. Pakakasalan kita. Tara na. Gawing formal na. Anong sabi mo? Pakakasalan mo ba ako? Anong klaseng biro to? Di mo ba napapansin ang itsura ko? Ano nang mali sa itsura ko? Hindi ito biro. Seryoso ako. Ang itsura mo. Nasabi na ng matchmaker ang lahat. Kaya ako pumayag magkita. Malinaw na sinabi ni tungkol sa itsura ko kay M. Shen. Hindi mahalaga sa akin ang pero ang biglaang kasal. Hindi ba ito masyadong biglaan? Nauunawaan ko ang kalagayan mo. Pangako, alagaan kita ng maayos. May 1 milyon itong card. Gastusin mo ang pera ayon sa gusto mo. Pala, nakita niya ang portfolio ko. Siya ang nakakakita, lampas sa aking itsura. At mahanap ang kaluluwa. Sige, tinatanggap ko ang alok niya. Hindi ba't yang pangit na si Ye Wanxi mula sa universidad natin? Paano niya nakuha si Mr. Shen? Aprobado. Aprobado na. Posible kayang si Mr. Shen nalin lang siya dahil sa damit? Suyu, alam mo ba? Sa wakas, nahanap ko na ang tunay na pag-ibig. Wanxing, kailangan nating mag-usap.
Ano ang mali? Mula pagkabata. Bukod sa magulang ko at sa iyo. Siya lang ang tanging tao na hindi tumitingin sa itsura ko. Suyu. Sobrang saya ko. Matapos makilala siya ng matagal, ito ang unang beses na nakita ko siyang ganito. Kung sasabihin natin ang totoo, hindi niya ito matatanggap. Ano ang balak mo? Sabihin sa akin kanina. Wala lang. Sana maging masaya ka. Pumasok ka na agad. Huwag patagilan si President Shen. Lumapit ka pa ng kaunti. Tignan niyo ang mata ng isa't isa. Hoy, sumigla ka naman. Hoy. Ano ulit ang pangalan mo? Yi Wansing. You want sing. Mrs. Shen. Dahil kasal na tayo, lumipat ka sa bahay ko. Magdedeposito ako ng 1,000,000 renli buwan-buwan sa account mo para sa gasto sa buhay. Huwag kang makialam sa ibang mga bagay. Alangan. Hindi na kailangan yan. Sapat na ang ginawa mo para sa akin. Mrs. Shen, ang sinabi ko kanina ay hindi ka hilingan. Sumunod ka lang. Ang yabang mo naman. Batang am. Tita Wang. Pakita mo sa kanya ang bahay mamaya. Titira siya rito. Sige po. Mayroon akong asikasuhin. Aalis na ako. Na pala. Kung may kailangan ka, hanapin mo si Tita Wang. Tutulungan ka niya. Ito ang batang amo na nabanggit sa tawag. Ang asawang inilarawan mo ay dapat ay isang babae na may dalisay na puso. Aba, asawa ng batang... Bakit siya ang pangit? Pangit pero kakaiba. Nakakadiri. Kahit ako pa nga, ang kabit. Malinaw naman, ang aking hitsura ay hindi karapat-dapat kay Kshen. Kayo namang walang kwenta. Naglalakas loob batikyusin siya. Wow! Napakalaki. Ginang. Ang binata ay nagutos. Bagong damit para sa iyo. Dahil sa kakulangan ng oras. Hindi kami makagawa ng marangya. Kami ay nakikiusap sa ginang na huwag itong tanggihan. Wang Shen. Gumawa ng bagong damit para sa akin. Sapat na ang kabutihan. Mga kabataang tulad ni napakabait ay bihira sa panahong ito. Hindi katakataka ang binata ang pumili na pakasalan ka. O, nakakapanatag loob. Hindi ba sabi mo, mananatili itong sip? Ito ay sobra. Wang Shen, isa lang akong tao. Paano ito nasasayang? Paggalang, pagpapakumbaba, pagtitipid. Habang mas nakikita ko ang ginang na ito, mas lalo ko siyang nagugustuhan. Kailangan ko siyang alagaan para sa matandang ginang. Ginang, kayo ang asawa ng tagapangulo ng Shen Group. Ang mga damit na ito ay karangalan na suotin ni halina't sukatin na. Tingnan. Ano ang masasabi mo dito? Hoy, paano sa ang pangit na babae ang nakuha ang binata? Siguro siya ay magaling sa kama at nalinlang ang binata sa paghalo ng ganda at pangit. Siguro nga iyon. Sa kanyang nakakatakot na itsura, hindi siya karapat-dapat. Sa dulo ng daliri ng binata, hindi siya karapat-dapat maging asawa niya. Hindi siya karapat-dapat. Sa tingin mo ikaw ang karapat-dapat. Wang, anong kalokohan? Kami ay nagmamalasakit lang sa binata. Huwag makialam. Huling babala. Dapat ang mga tagapagsilbi gawin ang kanilang tungkulin. Kung makakita ako ng sinuman nagchichismisan sa likuran niya o naninirang puri sa ginang, agad kayong matatanggal. Naintindihan? Opo. Yi, kumalma ka. Paano ako kakalma? Si Shenling ay napangasawa. Ang pangit, na nilalang na parang hayop. Ye Wanxing. Suyu, mula nang sumali ako sa kumpanya, sinabotahin niya ako. Alam niyang kapatid mo ako, at takot na lumapit ako kay Shenli. Kaya naman siya nagplano, napakasalan siya sa halimaw na yon. Ye Wanxing. Sisirain kita. Kapatid, may plano ka ba? Nasirain ang halimaw. Ye Wanxi. President Shen.
Ang disenyo ng Stellar City ay tinanggihan. Kung magpapatuloy tayo dito, mawawala sa atin ng $2.10 bilyong proyekto. Ano ang sabi ng punong taga-disenyo na si Amanda? Siya mismo ang pumunta ngayon. Personal niyang inihatid ang disenyo. Ngunit ang batang President Chen mula sa Chen Corp, may sarkasmong sinabi, hindi niya naiintindihan ang ugnayan. Sa pagitan ng mga bituin at buwan, durog na durog siya sa kanyang pagpuna. Ang ugnayan ng bituin at buwan. Hindi ba iyan ang samahan ng mga fans at idol? Ipagpatuloy. Ang proyektong ito ay para sa entertainment, tama ba? Tama, para ito sa Huading Entertainment. Espesyal na idinisenyo para sa mga fans. May katuturan pala. Ang maningning na buwan ay nag-iisa. Ang mga bituin ay walang kagandahan kapag nag-iisa. Kaya, hindi mabilang na mga bituin ay dapat magprotekta sa maningning na buwan. Nagpupuno sila sa isa't isa upang lumikha ang kagandahan ng langit na puno ng bituin. Iyan ay ang ugnayan ng fans at idol. Sa totoo lang, ang disenyo na ito ay napakahusay na. Kailangan lang nito, mas interaksyon ng bituin buwan, mas pagpupuno sa isa't isa. Para itong isang magandang florera na walang kaluluwa. Wan Xing. Isa sa alang-alang mo ba na sumali sa grupo? Pagtrabahuhan ang disenyo ng proyektong ito. Siyempre interesado ako sa aking interview. Hi, President Chen. Ang pagkakakilanlan ng iyong asawa ay dapat manatiling lihim. Kung hindi, hindi siya makakahalo sa mga kasamahan. Maaaring siginang, magsuot ng sombrero, At maskara. upang makibagay sa mga tauhan, upang makihalubilo sa mga tao. Okay yan. Lahat, huminto muna kayo sandali, mayroon akong sasabihin sa inyo. Siya si bagong designer sa aming kumpanya, Ye Wanxing. Ang proyekto ng Xingyu City ay napabuti ng kanyang mga rebisyon. Kung wala siya, hindi natin napanalunan ang proyektong ito. Assistant Sue. Sobrang pinalalabis mo. Kung hindi dahil sa kagawaran ng disenyo na naglatag ng pundasyon ng draft, wala sana akong kakayahang mapaganda pa ito. Ang tagumpay ng proyekto ay tagumpay ng lahat. Mula ngayon, si Designer Ye ay manggengune sa Team A ng mag-isa para paunlarin ang Xingyu City Project. Ako si Iwan Sing. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Maligayang pagdating sa Team A, Ate Ye. Maligayang pagdating, ate. Isang karangalan para sa akin. Tigil. Sino ka para harangan ng daan ni ate Ye? Kaklase ko siya sa kolehiyo. Nagtatrabaho ka rin sa Shen Group. Ikaw, pangit. Kahit ikaw, nakapasok sa Shen. Hindi ba't mas karapat dapat ako na parang Diyosa? Ilang taon lang ang nakalipas mula ng graduate. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa kung pangit ka, mamatay ka na lang. Huwag ka nang mabuhay para mandiri ang iba. Taya ko hindi ninyo alam. Sa ilalim ng kanyang maskara, ang kanyang mukha ay nakakasuklam. Talaga. Anong mga pangit na salita? Anong panahon na tayo? Tinitingnan pa rin ang panlabas? Napakawalang saysay. Kapag nakita mo ang mukha sa ilalim ng maskara niya, hindi mo iyan sasabihin. Hubarin mo ang maskara mo ngayon din. Chen Yi. Ayos ka lang ba? Suyu, nababaliw ka na ba? Gusto mo bang patayin ka ng kapatid ko? Sino ang gusto mong patayin? President Chen, President Chen. Shenle, talaga bang para sa akin ka dumating? President Shen, inasar ako ni Su. Ako. Sa harap ng hindi nakakakilala, sayang lang ang pagganap mo. Malinaw kong nakita na, nanggugulo ka ng kasamahan. Matapang si Suyu. Nagtatago si President Shen. Ang engagement niya kay Yuan Xing. Yenwe, tila. Si Yuan Xing sa puso ni Pres. Shen, ay hindi gaanong mahalaga. President Shen, ako lang. Mag-sorry ka agad. Bakit naman ako? President Chen, sasabihin ko sa HR, na issue ang notice mo sa pag-terminate. Teka. Magsusorry ako. Paumanhin. Ayos ka lang ba? Shenle, sa tingin ko, lalo kitang nagugustuhan. Nakakabaliw ito. Mahal. Sino na naman ang nagpagalit sa'yo? Si President Shen pala. Pinilit ako sa publiko na humingi ng tawad sa halimaw na iyon. Pagkatapos nito, mapapahiya. Ang grupo ay may libo-libong tao. Napakaraming departamento. Sino ang makakakilala sa'yo? Wala akong pakialam, kapatid. Kailangan mo akong tulungan. Gusto kong sirain ang reputasyon niya. Tanggalin siya sa pagiging direction at gumapang sa kahihiyan. Sige, hahanap ako ng paraan.
Siya ang maging mukha ng Cloud Villa. Sa sandaling iyon, Kapatid, ganito na lang. Ang mga promotional poster niya ay tatakip sa buong syudad. At ang mga video ad niya sa buong mundo. Ano ang mangyayari pagkatapos? pangit at hindi matitinag. Sa puntong iyon, sisirain siya ng opinyon ng publiko. Para pakalmahin ang galit ang grupo. Tiyak na tatanggalin siya. President Shen, ang tagapagsalita ng Cloud Villa, ay pinili ng EA at marketing sa botong panloob. Naniniwala sila, mas magaling si Ye Wanxing sa design. Mas magaling paano? Ang Ye Wanxing na ito, mula nang dumating siya, na sigurado niya, ang pinakamahalagang proyekto ng grupo ngayong taon, ay naaayon sa pagpapalakas ng kababaihan. Ito ay sikat na salita sa merkado. Kaya iniisip namin lahat, kumpara sa endorsements ng artista, si Ye Wanxing ay may higit na lalim at saysay. Mabuti. Kung gayon, gawin mo ang sinabi mo. Mabuti. Ano ang gagawin ko, Suyu? Pagtawanan ako sa buong mundo. Hindi, susuko na ako. May naisip ako. Misteryo at elegansya. Ito ang konsepto ng redesign. Para sa proyektong Yonchen Villas, ginawa namin ang mga pagbabak. Shen, ang paborito mong iced americano. Ihanda ko na ang lahat para sa komperensya. Mag-relax ka. Kaya mo yan. Sige na. Gamot sa hindi pagkilala ng mukha, progreso ng pag-unlad. Hindi pa lubos na matagumpay. Pero nagsagawa na kami ng maraming pagsubok. Maaari nitong pansamantalang pigilan ang iyong kalagayan sa pamamagitan ng gamot. Mabuti. Ibigay mo sa akin. Kailangan agad? Nakahanap ka na ba ng inspirasyon? Hindi naman masyado. Bigla na lang kasi. Nais kong malaman ang mukha niya. Ginang, sa komperensya mamaya. Ibubunyag ko ang tunay mong anyo. Tuloy po kayo. Karapat-dapat ito sa angkan ng Shen. Ang presentasyong ito ay napakarahuyo. Kuya, bakit mo ako dinala rito? Para ipakita ang kalokohang ito. Nakakainis na. Ano ba ang sinasabi mo? Kapag lumapit na si Ye Wanxing, naghanda ako ng mga katanungan mula sa press. Sa panahong iyon, sisiguruhin kong ang babaeng iyan ay di na muling makakaangat. Kapag nasa entablado na si Ye Wanxing, iyon ang tamang panahon para mailantad ng pangit na babaeng iyan ang mukha. Sige na, Ye, bawiin mo ang lahat ng sayo. Unang beses ko magsalita sa harap ng maraming tao. Kinakabahan ako. Tulong. Ye Wanxing. Nakasuot ka ng maskara. Ano ang dapat katakutan? Di ko dapat mapahiya si Gishen. Lakasan mo ang loob. Ginoong Shen, may sakit po ba kayo? Pangulong Shen. Mabuhay pagbati. Bumalik na naman si Ji Shen sa paghuhusga, batay sa panlabas na anyo. Ang kasuotan ni na Jo at Su, bakit napalitan ngayon? Alam kong laging gusto ni Jijo. Puti, at si Jisoo naman ay laging itim. Pangulong Zhu. Pangulong Xu. Ang tagal nating di nagkita, tuloy po kayo. Paano ito nangyari? Hindi nagkamali si Ji Shen. Naalala ko na. Baka naman epekto ng gamot ni Shufeng sa mukhang panlulumo. Kailangan sabihin agad kay Wanxing. Siya muna ang pagkakatiwalaan ko. Huli na ang lahat. Ako ang host nitong event. Yi. Malugod nating tanggapin ang imahen na kinatawan, binibining Ye Wanxing, upang magtalumpati sa entablado. Buti na lang may maskara ako, naway hindi mawala ang epekto ng gamot, bago mahulog ang maskarang ito. Mga kagalang-galang na pinuno, mga panauhing pandangal, mga ginang, at ginoo. Maligayang pagdating sa temang Shen. Presentasyon. May sesyon ng mga katanungan mamaya. Kung may mga katanungan kayo, ang ating binibining Ye ay masasagot ang mga ito.
Binibini sinasabing, ang imahe ng grupo Shen ay pinili matapos ang mahabang proseso. Isang tunay na dilag. Kami ay nagtataka, ang ganitong kagandahan, gaanong kaganda siya? Pwede bang tanggalin ang maskara para makita namin ang tunay na mukha? Maaari mo bang tanggalin ang maskara para makita namin ang tunay mong mukha? Tanggalin mo na. Ang ganda ng misteryo at pahiwati ay ang pangunahing tema ng aming kaganapan. Sa mga promotional photos man at sa mga panayam sa press, lagi akong magpapakita na may maskara sa publiko. Medyo pinilit lang ang dahilan na ito. Ang aming proyekto ay nakatuon sa libreng espasyo sa disenyo ng Suzaw Garden at banayad na misteryosong estetika. Naniniwala ako na lumilikha ito ng espasyo para sa walang hanggang imahinasyon. Binibining kinakatawan ang imahe ng Shen Group sa publiko. Sa komperensyang ito, bakit mo itinatago ang iyong mukha? Walang kabuluhan ito. Tama ka, binibining. Kung tatanggi kang ipakita ang iyong mukha, dahil ba iniisip mong, hindi ka kaaya-aya sa grupo ang iyong pisikal na anyo? Haha, tama, tanggalin ang maskara. Kalma lang. Kalma. Hindi ko pwedeng ipakita ang pagkabahala kung tatanggalin ko ang maskara ngayon. Ang proyektong ito, Yishen, ang grupo at ako, ay masisira. Paumanhin, ito ang pinakaugat na panukala ng Shen Group at ang pangunahing pang-akit namin. Hindi ko babaguhin ang estratehiyang ito. Mga kasamang mamamahayag, mayroon pa bang mga tanong? Kung gayon, tanggalin mo na. Ano ang iyong itinatago? Ye Wanxing, akala mo dito na magtatapos. Ang tunay na palabas ay nagsisimula pa lang. Tapos na ang tanong at sagot, hinihiling sa mga bisita na manatiling kalmado. Magpapatuloy tayo sa huling bahagi ng presentasyon. Sa wakas, matatapos na ito. Batiin natin ang chairman ng Shen Group na personal na magbubunyag ng mukha ng ating public figure. Halika na, Ye Wanxi. Kahit si Chairman Shen ay sasabak na sa entablado, tingnan natin kung anong palusot pa ang gagawin mo para maglaro sa amin. Ito na ang katapusan. Sira na ang buhay ko. Shen, ang segment na ito ay idinagdag ni Chen Yi ng walang pahintulot. Aayusin ko ito. Hindi kailangan. Kanselahin natin ang program segment na ito. Matapos ang lahat ng paghahanda para sa araw na ito, hindi natin maaaring kanselahin ang pagbubunyag ngayon. Ngayon, kahit pa matanggal sisiguraduhin kong si Ye Wanxi ay sisirain ang kanyang reputasyon. Kung malalantad ito sa media, magiging katatawanan ako sa mundo. Mapapahiya ko si Shen Li. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na kumilos ng mag-isa pagtanggal ng maskara na yan? Pangulong Shen, tinapos ko lang ang hindi mo natapos. Bakit may ganitong kaguluhan? O mayroon bang nakatago sa likod ng maskara? Isang mukhang kahihiyan, umiikot lang siya sa usapan. Hindi ko hahayaang gamitin ako ni Chen Yi. Tanggalin ang kanyang maskara. Ang layunin ng proyektong Yonching Villas. Ano ang halaga nito? Gusto mo bang sirain ang proyekto? Mga dahilan. Hoy, hindi ba't ipakikita mo ang mukha mo? Nakaset up na ang camera. Anong ginagawa mo? Tigilan ang kalokohan. Ipapakita mo ba ang sarili mo o hindi? 30 minuto na kaming naghihintay. Patatigilan mo pa ba kami ng ganito? Maaari kong tanggalin ang maskara ko. Ngunit una, may gusto lang akong itanong sa inyo. Isang tanong. Mahal na mga mamamahayag, ano ang layunin ninyo rito ngayon? Ano iyon? Anong klaseng tanong iyan? Pumunta kami rito para sa paglulunsad ng Yuncheng Village. Kung para sa proyekto kayo narito, kung tatanggalin ko ba ang maskara ko o hindi? Bakit sasayangin ang oras sa isang bagay na napakaliit? May punto iyan. Bigyang pansin. 279,900 ang presyo ng paglulunsad para sa Yuncheng Village. Malaking balita ito. Bilisan, kumuha ng litrato. Gusto ko ang balitang ito. Anong talinong paglihis? Inilihis niya ang atensyon at pinalaki ang marketing. Gaya ng inaasahan ko. Hindi siya nabigo. Higit pa sa mga presyo ng bilya, interesado ako sa mukha ng embahador. Nasa malaking screen na ito. Ano ang kinatatakutan mo? Ang Shen Group ay magbibigay sa lipunan. Nakaanunsyo na ang mababang presyo na 279,900 na rang ay hindi balita. Ngunit ang sitwasyon ng embahador. Hindi niya ipapakita ang mukha. May tinatago. Ang aking embahador ay may karapatang manatiling hindi kilala. Tapusin na natin ito.
Shen, hindi ito katanggap-tanggap. Hamon mo ba ako, Chen Yi? Ngayon, inatake mo ang Wanxing. Ano ang layunin mo? Nagbigay ka ng malaking talumpati ngayon. Tara na. Paano siya naging ganito? Diyos ko, ito na ba talaga ang public image ng Shen Group? Nakakagimbal. Bakit maraming marka sa mukha niya? Tapos na, nakita na nila siguro siya. Pinapaboran ako ng langit. Yi Wanxing. Ito ang mangyayari pag tinraidor mo ako. Sabi ng chismis, ang public figure na ito, nakuha ang posisyon sa koneksyon. Hindi ko alam kung totoo. Talaga? Ginamit niya ang koneksyon kay Si Shen. Kung makakita ako ng ganito kapangit, umiiwas na lang ako. Sino ang magtatagal? Kadiri. Headline bukas. Handa na ang titulo. Nakakagulat. Top isa 0 GC ng kumpanya ng Shen Group. Nahuhumaling sa kapangitan. Ha ha ha. Pinapaboran niya ang halimaw. Pasensya na. Nasira ko ang lahat. Hindi mo kasalanan. Aayusin ko ito kay CEO Shen. Ginoong Shen, ihahatid ko si Madam. Si Shen, ang itsura ni Yi Wanxing, nakakasama sa kumpanya at proyekto, nagdudulot ng sobrang kritisismo. Dapat siyang paalisin sa Shen Group. Alice. Alice. Katahimikan. Si Madam Ye ay naging designer at kilalang tao dahil sa kanyang talento at sariling pagsisikap. Kung babastusin mo ulit siya, kung may mga hasmang insulto sa kanya, hindi ako magpapalampas. Si Shenling ay kahanga-hanga at wala siyang pagkakap sa mga taong mababaw. Isang karangalan ang mapangasawa siya. Pangulong Shen, sinasabi na si Miss Ye ay personal na pinili mo. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit mo pinili? Isang babaeng simple ang dating. Sa dami ng magagandang kandidata. Ang kagandahan at kapangitan ay hindi sukatan sa paghusga. Ang mahalaga ay talino, pagsisikap. Iyan ang mga halaga ng Shen Group. Direktor Shen, hindi sapat ang talino. Nabubuhay tayo sa panahon ng imahe. Mga klinika ng plastic surgery ay maunlad dahil may dahilan. Nga. Dapat kang sumubok ng plastic surgery. Sa kasamaang palad, sa tingin ko, mga taong tulad mo na nanlalait ng babae at naninira ng anyo ng iba nang walang kahihiyan, ay wala nang iba pa kundi pagkutya sa pagiging tao. Huwag kang mag-alala, kasama mo ako. Iuwi mo siya. Anong nangyari? Pagkakita ni Presidente Shen sa tunay na pagkatao ni Wanxing, bakit wala man lang siyang reaksyon? Nakakasilaw si Shenling. Karapat-dapat ba ako sa kanya? Wanxing, ayos ka lang ba? Huwag kang maniwala sa kalokohan ng mga paparazzi. Suyu, sa tingin ko, si Shenling. Siya ang pinakamagaling na tao sa mundo. Siya lang ang handang ipagtanggol ako. Kahit ano pa ang itsura ko. Simula ngayon, gusto ko siyang tratuhin ng mabuti simula ngayon. Sa totoo lang. Huwag na lang. Sa huli, nakita ba ni Presidente Shen ang tunay niyang mukha? Masyadong mabilis na wala ang epekto ng gamot. Pero nang makita nila ang mukha ng asawa ko, bakit sila naglabis ng reaksyon? Kuya, siya ang una na hindi humuhusga sa itsura ko at nagbigay sa akin ng pagkakataon. Pero ako, binigo ko siya. Kinakatakutan ko ang bukas, ang stocks ng Shen Group. At itong proyekto ay maapektuhan dahil sa akin. Insidente kanina. Ay maliit na bagay lang. Sa magandang panig, ang CEO ay sumusuporta sa'yo. Huwag kang ganyan magsalita. Sa ngayon ay tiyak siya, nakakaranas ng matinding stress. Puntahan mo siya at tulungan. Ang sweet ninyong dalawa. Masaya kayo. Paano ko ito ipapaliwanag kay Shenling? Sa kaguluhan dito, bumalik ka agad. Kayo dalawa, panatilihin ang kaayusan, walang aalis, nang walang utos ko. Naihatid mo ba ang ginang sa bahay? Opo, nasa bahay na siya. Ano ang nangyari dito ngayon? Bakit ka nag-react ng ganyan, nang makita mo siya? Shen, hindi mo naiintindihan. Hindi mo nakita kung ano si Wanxing. Hindi ba sa tingin mo pangit siya? Pagkatapos ng mga nangyari ngayon,
Naniniwala ako, iniisip nila ang imahe niya, ay hindi bagay bilang ambasador. Hindi mahalaga ang opinyon nila, ang sa iyo lang ang mahalaga. Alam mo naman, ang kakayahan ng ginang, higit pa rito, ngayon. Tinanggap mo ang kanyang itsura. Alam ko ang talento niya. Hindi ang mukha niya, Hindi ka ba uminom ng gamot mo ngayon? kakaalis lang ng epekto. Posible kayang, ang asawa ko, ay hindi maganda, kahit ano paman. Siya ang pinili kong asawa. Hindi niya ako binigo. Hindi kaaya-aya. Hindi. Ano ang dahilan? Sa totoo lang, ang nangyari kasi. Nagkaroon ng allergic reaction, at nagkapantal sa mukha. Ah, naiintindihan ko na. Kamakailan lang, matagal siyang nagtrabaho sa proyekto. Kaya humina ang kanyang immune system. Kahit hindi maalala ni Mr. Shen ang mga mukha, nababawi ito ng kanyang imahinasyon. Ang mga reporter na ito ay lumalampas na. Bakit nila pinupuna ang mga tao ko? Suyu, mula ngayon, bantayang mabuti ang imahe ng kumpanya sa publiko. Hindi ko palalagpasin ang anumang puna tungkol sa babae o anumang negatibo tungkol sa kumpanya. Patawad, mahal ko. Kung mananatili ako sa kumpanya, magiging pabigat ako sa iyo. Mahal ko. Nakabalik ka na. Mukha kang gwapo ngayon. Uminom ka ba? Konti lang, mahal ko. Palagi ko nang gustong hawakan ang nunal sa iyong tenga. Maliit, pero cute. Sa panaginip na ito, bakit parang totoo? Yan Shen. Anong ginagawa mo? Ito ang aking pangarap. Ginagawa ko ang gusto ko. Ngayon, ikaw na, Ginang Shen. Panaginip ba ito? Shenle, pasensya na, hindi ko sinasadya. Huwag mo na akong tawaging mahal. Hindi na ako iinom. Tama na. Mangyari ito sa komperensya ngayon. Mahirap para sa'yo. Pasensya na, kasalanan ko lahat. Heto, uminom ka lang sa harap ko mula ngayon. Ano? Puno ng pantal ang mukha mo, hindi ba't allergy yan? Dito ka ba matutulog? Ito ang kama ko. Saan pa ako tutulog? Pero, dito rin ako natutulog. Sa tingin ni Ginang Shen, maliit ang kama. Kahit na, pwede natin itong pag-Haitian. Ano ito? Shy. Kasalanan ko ba kung naapektuhan ang halaga ng stock ni Shen? Humihingi ako ng tawad sa pagpinsala sa kumpanya. Nagsimula ako ng negatibong publisidad. Hindi kita sinisisi. Ako ang mananagot. Nakasulat na ang aking pagbibitiw. Hindi ako mananatili sa kumpanya para mapahiya ka. Ano ang gagawin natin? Mukhang galit pa rin siya. Akala mo ba sasaktan kita? Tapos ngayon umiiyak ka. Kalma ka lang. Ang mga mamamahayag ngayon ay kontrolado na. Hindi magkakaroon ng negatibong komento tungkol sa'yo. Ang mga stocks ng kumpanya ko ay bumagsak dahil sa akin. Hindi mahalaga kung bumagsak man, kaya kong palakasin ulit. Hindi na kailangang asikasuhin ito ng misis ko. Ang iyong talumpati sa komperensya at mga sagot ay napakahusay. Sobrang galing ng misis ko. Wala siyang dahilan para magbitiw. Pero, natatakot ako. Hindi ako karapat-dapat na makasama ka. Ako ang magpapasya kung sino ang narito. Hindi ang iba. And Russian, magaling kang umunawa ng sitwasyon. Hindi mo ba nakikita na nauuhaw ako? Pasensya na, nadala lang ako. Kukuhanan na kita ng tubig. Anong mga kwalifikasyon mo? Para kay Shenling, isang napakagaling para piliin ka. Shenling, palagi akong may duda. Maaari ba kitang tanungin? Sabihin mo, Gusto mo ba? Siguro. Sa itsura ko. anong iniisip mo?
Tungkol sa aking asawa, hindi naman krimen yan, di ba? Kuya, ang swerte talaga ni Iwansi. Nakaligtas pa siya dyan. Hindi ko alam anong gayuma ng pangit kay Shenling o anong gamot ang nagpabighani sa kanya sa press conference kanina. Tuloy-tuloy niya itong pinagtanggol at sa okasyon kanina, sa pilitan niyang pinatahimik ang mga mamamahayag na nagpalungkot sa kanya. Buti na lang at malaki ang bayad kaya hindi nila ako ibinunyat. Tungkol sa pagdagdag mo ng mga illegal sa programa, nakahanap na ako ng sasaluhin. Hindi ka masisisi ni Suyu, manatiling tahimik muna. Aalamin natin ang susunod na hakbang mamaya. Hello, Gusto mo bang saktan si Ye Wanshi? sino ka? Hello, ako si Zhuang Xiaoman, Business Director ng Shen Group. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Nandoon din ako sa conference kanina. Bukod pa riyan. Katulad mo, ayaw ko sa babaeng iyon. Sa conference kanina. Alam kong ikaw ang nalihim na nandaya sa likod ng mga eksena. At alam kong ang kapatid mong si Chen Mi na kumuha ng baguhan para magpasalo sa... May atraso sa akin ang babaeng iyon. Dahil kinamumuhian din niya si Iwansi. Bakit hindi natin hayaang magkasirahan sila? Kapag pareho silang natalo, gagamitin ko ang pagkakataon. Dahil kinamumuhian din niya si Iwansi. Gawin nating kaaya-aya ang ating kolaborasyon. Oras na para matulog. Hindi na kailangan. Palagi tayong magkahiwalay matulog. Ngayong magkasama na tayo, medyo kinakabahan ako. Anong problema? Takot na baka may magawa ako sa'yo? Ang totoo, nag-aalala ako na baka kumilos ako laban sa'yo. Hindi madalas ako magbalisa sa pagtulog. Ayokong makaabala sa'yo. Hindi mahalaga. Okay lang sa akin. Bakit si Shenling lang ang inaalala mo? Si Iwansing ay nagsisikap bumangon. Oras na para magsikap. Ye Wanshi. Direktor Zhuang, paano kita matutulungan? Ito ang marketing plan ng iyong team. Hindi pa rin katanggap-tanggap. Isulat mo agad muli. Direktor Zhuang, ang proposal ng aming departamento ay tinanggihan na 15 beses. Bakit patuloy mo itong tinatanggihan? Kailangan mo ng sapat na dahilan. Kung walang makatwirang dahilan, tatatanggi akong isulat muli. Isa ka lang design manager. Paano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Malamang hindi mo alam na si Direk Shen at ako ay magkaklase sa kolehiyo. Hindi ka makakakumpetensya. Maganda siya. May magandang pangangatawan. Sa tingin mo hindi matutukso si Shenli ng babaeng ganyan? Balik isulat mo agad. Kunin ko itong dokumento. Tandaang ipaliwanag kay Presidente Shen ang mga detalyadong proyekto ng aming DEP. Ngayon, bakit mo inipon ang iyong buhok? Dahil ang pag-ipon nito, nagpaparamdam sa akin ng sigla. Ibibigay ko ang lahat para maibalik ang iyong bumabagsak na stocks. Ibalik ang mga iyon. Ang bagong plano ng proyekto, tapos mo na ba ang mga review? Iwan mo dito. Bakit ang lamig ng mga kamay mo? Dahil hindi ako nagbihis ng mainit. Pangulong Shen, hindi ko inaasahan na napakabait mo sa akin. Ikaw ba talaga ang nag-aalaga sa akin o ako ang nag-aalaga sa'yo? Ito. Anong ginagawa mo? Ang clumsy mo naman. Pasensya na sa istorbo. Kaya, ang tunay na Iwansing nagdala ng dokumento. Kaya yung babaeng kararating lang ay, President Shen, ginawa ko. lumabas ka, Bakit? President Shen, kanina ka. Zhuang Xiaoman. Umasta ka ng tama. Direk Shen. May nagawa ba akong mali para magalit siya? Kaya ko bang ayusin? Dahil dati tayong magkaklase, papabayaan ko na lang ngayon. Pero, kung maglakas loob ka pang masamang balak ulit at umasta ng mapanukso sa kumpanyang ito, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Bakit biglang nagbago si Shenli? Ang sweet niya kanina. Dahil ba nakita tayo ni Ye Wanshi? Pero, ano ang relasyon niya kay Ye Wanshi? Baka naman, takot ba si Shenling na isipin ni Ye Wanshi na may gusto siya kay Ye Wanshi? Hindi mo ba nakuha? Oo.
Aalis na ako ngayon din. Ibalik mo ang mga damit ko. Ye Wanxing, hayop ka. Sinira mo na naman ang plano ko. Normal lang na magustuhan ni Shenling si Director Zhuang. Isang kagandahan tulad niya. Pero kung gusto niya talaga ng tunay na pag-ibig at iwan ako, kaya niyang sabihin ng direkta. May business dinner ako. Umuwi kang mag-isa. Dati lagi siyang sumasama sa akin. Ngayon iniiwasan mo ako dahil kay Director Zhuang. Paano ka magmaneho? Director Zhuang, anong ginagawa mo rito? Dapat ay kasama mo si... Sumakay ka sa kotse. Saan pupunta? Si Director Shen ay lasing. Puntahan mo siya. Hindi ako ang sekretarya niya. Ang direktang utos niya, ihatid mo siya pauwi. Nakuha ko. Bakit sumakay si Wanxing sa kotse ni Zhuang Xiaoman? Mukhang kainahinala ito. Sasabihin ko kay Director Shen. Pasensya na, ang numerong tinawagan mo ay hindi magamit. Bakit hindi sumasagot si Jishen? Ito ang Silid 1716. Anong ginagawa mo, Shenli? Shenli, hindi ako si Director Zhuang. Ikaw, Huwag kang gagalaw. may mali. Walang amoy alak sa kanya. Hindi rin tugma ang boses na ito. Hindi siya si Shenli. Hindi ikaw si Shenli. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ang pangit na babae. Kung hindi lang dahil sa dilim, napakamatay mo ako sa takot. Sabihin ko sa iyo ito. Si Shenling ang nagdala sa iyo. Nagsisinungaling ka. Hindi siya ganyan. Hindi ko naisip. Paano niya nagawang lumapit? Babaeng tulad mo? Kahit hindi ako mapili, sasama ka ba? Napaka-interesante. Gusto mo bang maglaro ng pusa't daga? Wanxing. Wanxing. Ayos ka lang, Wanxing. Shenli. Paano mo nagawang sipain ako, kahit ikaw si Shenling? Pagbabayaran mo ito. Hindi mo alam ang lugar mo. Nasaktan ka ba? Hindi. Mag-ingat ka. Sino nagsabi sa'yong makialam? Bobo ka ba o ano? Kumilos ako ng di nag-iisip. Hayaan mong tingnan ko. Shenli. Ikaw at si Director Zhuang. Lanan. Kami at siya. Magkaklase kami. Oh, Hindi ba ito ang hiningi mo? akala ko. Akala mo ano? Malapit tayo. Alanan. Nakita kita sa opisina kanina. Sa totoo lang. May nakita akong nakaponytail at inakala kong ikaw yon. Kaya pala. Shenli. May gusto sana akong itanong. Bakit ka tinatanggap ang hitsura ko? Anong sinasabi mo, Wanxing? Director Shen. Wanxing, ayos ka lang. Wanxing, ang braso mo. Suyu. Bakit Maam ang tawag mo? Pangulong Shen. Sa totoo lang, kaklase ko si Wanxing nung kolehiyo. Well, hindi na mahalaga yan ngayon. Bilasan natin papuntang ospital. Mapapalala lang kung magtatagal. Nasaktan ba ang kamay mo? Mukhang okay naman ang mga binti mo. Bakit mo siya binubuhat? Pangulong Shen, saan nagpunta si Suyu? Pinapunta ko siya kumuha ng gamit. Talaga bang magkakaklase kayo sa kolehiyo? Maayos naman kaming nagkasundo mula noon. Talaga? Esan. Kung hindi siya bumalik sa loob ng 0 minuto, ikaw ang mananagot. Anong nagawa ko para mainis ka ngayon? Pangulong Shen, nagamot na namin ang sugat. Uwi na tayo.
Kalma lang. Dahil nasa ospital na tayo, magpa-check up na rin tayo para sa iba pang pinsala. Lanan, Nag-aalala ba si Shenling para sa akin? Lahat ng ginawa mo, nagpapakitang di mo alintana ang itsura. Bakit ba ako nagdududa pa? Shen. Director Zhuang. Bakit ang tagal niyang bumalik? Napakaganda ni Director Zhuang. At maganda ang hubog ng katawan. Kaya bang kontrolin ni Shenling ang sarili? Dapat puntahan ko sila. Ilset, titingnan ko. bitawan mo ako. Ayoko, Aileen. Alam mo na dati pa ang nararamdaman ko. Ano ba talaga ang mali ko? Bakit hindi mo ako gusto? Anong ginawa mo kay Iwansing? Kailangan ko pa bang ipaliwanag? Huwag mong isiping hindi ko alam. Bakit ang mga babaeng empleyado nitong taon ay biglang nagbitiw? Kaya alam mo na pala. Ling, talagang gusto mo ako. Ang pinahahalagahan ko ay ang profesional mong kakayahan. Kung ipipilit mo pa rin ang ganito, hindi ako magdadalawang isip na maghanap ng bagong marketing director. Ling, hindi ko maintindihan bakit ganyan ang trato mo sa akin. Talaga bang gusto mo si Ye Wanxing na yun? Hindi mo problema yan. Shen Ling, sa tingin ko desperada ka na. Tama na. Ling, pinapagalitan mo ako dahil kay Ye Wanxing. May nasabi ba akong mali? Magulo buhok niya buong araw. At tumatawa na parang tanga. Lumabas ka agad, simula bukas. May iba nang papalit sa'yo. Labas? Ling, gumising ka na. Bakit siya mas magaling sa akin? President Shen, dala ko ang gamot sa prosopagnosia. Oh, may nasabi ba akong nakakailang? Prosopagnosia, buong panahon niloloko ko ang sarili ko. Prosopagnosia. Ailing, may prosopagnosia ka. President Shen, Kaya pala may prosopagnosia ka. Binabago nito ang lahat. Hindi niya makita ang lagpas sa itsura at mahalin ang kaluluwa ko. Totoo nga. Nakapasyente gown ako. Yi Wanxing. Mas maaga mo sanang naintindihan paano mamahalin ang pangit mong mukha, lalo na si Shenling. Hoy! Shenling. Magdiborsyo na tayo. Nasaan ka? Iwansing. Tapos na ang lahat. Kahit mamatay pa ako. Walang magmamalasakit. Lolo, ingat sa kotse. Lolo, okay ka lang? Alam mo bang muntik ka nang mamatay? alam ko, hindi ba? Ha ha ha. Ako, alam kung ano ang bumabagabag sa'yo. Ikaw ay mabuting babae. Ginagantimpalaan ng langit ang mabait. Kunin mo ito. Ikaw, kung susundin mo itong recipe ng maskara, at gagamitin ito ng ilang araw, ang balat mo'y magliliwanag. Ha! Ito'y formulang daan-daang taon na. Ingatan mo ito. Anong klaseng gabay ito? Talaga bang gagana ito? Ang tagal na. Hindi mo pa ba nahanap ang... Presidente Shen, hindi ko rin siya makontak. Hindi siya sumasagot sa tawa. Wala siya sa bahay. Anong nangyayari talaga? Hindi ba sabi mo, ikaw at ang asawa ko, nagkasundo kayo ng mabuti? Bakit hindi natin siya makontak ngayon? Presidente Shen, ako, hindi ko talaga alam.
Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano na bang talagang nangyayari? Ang totoo ay, lahat ay maling pagkakaintindi. Sinasabi mo ba mula pa sa simula, ang maling tao pala ako? Si Iwansing ay hindi kailanman aking naka-arrange na date. Higit pa rito. Alam niyang may prosopagnosia ako. Director Shen, sa totoo lang, Wanxing, hindi siya kasing akit ng iniisip mo. Dahil sa kanyang itsura, mula pagkabata, nakaranas siya ng diskriminasyon sa sariling pagsisikap. Naging isang masiglang babae siya, at kaakit-akit. Nararapat siya sa isang masayang buhay. Kaya naman, hinikayat mo siyang mag-interview na nagpalito sa akin. Noong araw na iyon, masaya talaga siya. Akala niya ikaw ay matagal nang minimithi, taong titingin lampas sa panlabas na anyo upang matuklasan ang kanyang magandang kaluluwa. Ako, hindi ko masabi sa kanya. Kaya pala, paulit-ulit niyang sinabi na iba ka. Presidente Shen, hindi ko sinasadyang itago. Tama na. Hanggat siya ang aking asawa, mananatili siyang ganoon. Ginoong Shen, nakita mo na ang tunay niyang mukha, gusto mo pa ba siya? Dahil pinakasalan ko siya, hanggat hindi niya ako niloloko, bakit ko siya iiwanan? Diyos ko, ang ganda niya. Isa ba siyang sikat na aktres? Hoy, ganda. Palitan ng numero. Nakauna ako rito. Napakabastos. Sabi mo nauna ka, pero mas nauna ako rito. Ngayon naiintindihan ko bakit lahat gustong sumikat. Mas maganda trato sa magaganda. Ma'am, Bini-bini. Ako ang manager dito. Para sa interview ka ba? Gusto mo bang samahan kita? Hindi na kailangan. Alam ko ang lugar na ito. Hindi sinabi ng kapatid ko, may bagong staff ba ngayon? Tigil. Saan ka galing? Kailan pa ba? Shen Group. Kahit sinong tao, makakapasok dito. Umiwas ka. Lumabas ka. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng security para paalisin ka. Yuwansing. Ikaw. Bumalik ka. Hindi niya namumukhaan. Siguro ay nakita ang employee ko at nakilala ako. hindi siya si Ye Wanxing. Nagkakamali ka. Mahusay ang iyong pagpansin. Ako si Iwanse. Bumalik na ako. Ikaw na ba talaga si Ye Wanxing? Nagparetoke ka ba? Suyu, pwede bang tigilan ang mga biro na yan? Anong nangyayari? Paano ka naging ganoong pangit na babae? Siya si Iwansing. May sasabihin ka. Sa opisina ko tayo mag-usap. Naiintindihan ko na. Nalalaman na ang matagal niyang pagkawala ay dahil sa plastic surgery. Nag-skip si designer Ye sa trabaho para magpa-cosmetic surgery. Bumalik na siya na parang walang nangyari. Hindi ba ito, hindi pata sa ating lahat? Makatuwiran ang kanilang mga reklamo. Sumali ako sa design department at nagbakasyon ng walang paliwanag. Kaya naman, nagre-resign na ako ngayon. Nawala ka ng napakatagal. Para biglang lumitaw. Hindi ka dumating para ipaliwanag ang tungkol sa divorce papers, kundi para mag-resign. Ang kasunduan sa diborsyo ay ipinadala kay Suyu. Nilagdaan ko na ang lahat. Iproseso mo kahit kailan mo gusto. Ang sulat ng pagbibitiw na ito. Ang pagtatapos sa ating relasyon. Pagkatapos ng araw na ito, kami ni Shenling maghihiwalay na ng landas. Hindi na magkukrus ang landas namin. Sino ang nagsabi na pwede kang umalis? Ikaw. Shenling, ano ang plano mo? Yuwansing, hindi ko kailanman inaprobahan ang iyong kahilingan sa diborsyo. Bakit di ka tumitingin sa akin? Bakit naman ako matatakot? Wansing. Sa wakas, naintindihan ko na ang hindi pagkakaunawaan natin. Baka ang iyong itsura ay hindi angkop sa pamantayan ng kagandahan sa mundo. Pero wala akong pakialam. Bukod pa dyan, taong may face blindness. Hindi makakilala ng mukha. Pero ako, nagmamalasakit. Yuwansing. Sinabi ko na wala akong pakialam. Bukod pa dyan ang iyong itsura, hindi ba't nakakaakit? Paano mo nalaman kung maganda ba ako ngayon? Wala ka bang face blindness?
Hindi lang ako makakilala ng mukha, pero maayos ang pandinig ko. Isang magandang dila. Mahirap ba siyang makilala? Hindi na mahalaga ngayon. Kahit ano pa, gusto ko ng diborsyo. Isusuko ko ang lahat ng ari-arian. Tigil. Kailangan ko ng dahilan. Sinabi ko na sa'yo, hindi mahalaga sa akin ang itsura mo. Bakit ka pa umaalis? Shenle. Sa tingin mo ba, ang mga hindi magaganda ay di karapat-dapat sa tunay na pag-ibig? Tunay na pag-ibig. Mula pagkabata. Hindi ako naging maganda. Nakaranas ng maraming pangungutya. Pero hindi ko kailanman nag-alinlangan na may tunay na pag-ibig. Ang iyong tunay na pag-ibig. Tama iyan. Ang aking yumaong ama. Madalas sabihin sa akin, sinabi niya, ako ay isang manika, nilikha ng Diyos ti, ang aking kakaibang itsura upang makilala ng tamang tao. Ay agad akong makikilala. Ano ang ibig sabihin niya? Ang portfolio ng designer. Naglalaman ng kanilang kaluluwa. Sa CAF na iyon. Akala ko ay nakita mo na ang aking mga disenyo muna. Naiintindihan ang aking diwa. Naniwala akong ikaw ang soulmate ko. Pero hindi ko naisip na napagkamalan mo ako sa iba. Ang pagkakamali ba? Baka kaya ng iba. Pero ako'y suwail lang. Sa ganito kapangit na mukha, gusto ko ng pinaka-perpektong pag-ibig. Ang lalaking gusto ko, dapat mahalin ako ng walang kondisyon. Shenle, hindi ko gusto na ganyan ka. Naiinis ako. Yuwansing. Hindi ka ba makatuwira? Kung ikaw ang nagdurusa sa sumpaang prosopagnosya na ito, gagawin mo ba? Sa iyong honeymoon, ibunyag ang iyong mga kapintasan sa pinakamalapit sa'yo, Ang pinakamalapit. Eksakto. Ako, si Shenling, inaami. May masamang intensyon ako noon. Walang totoong pag-ibig. Ngunit ang pananaw ko sa relasyon ay laging seryoso dahil pinakasalan kita. Ikaw ang habambuhay kong asawa. Ang tanging babae na kinikilala ko. Ngunit, ang babaeng ito, pwede maging sino man, hindi ba? Yuwansing, wala nang iba pa. Pinakasalan na kita. Sabi mo. Naniniwala ka pa ba sa sinasabing pag-ibig? Maglakas loob ka bang sabihin na walang pag-ibig sa atin? Noong araw na yon, sa blind date sa CAF, aalis na sana ako. Pinatigil mo ako sa iced americano na kape. Kaya, kung magiging tapat tayo, ang unang taong nakilala ko ay ang matalinong babae na nagbigay ng iced coffee. Matalino. Totoo ang sinasabi. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magdedesisyon agad na biglang magpakasal. Pagkatapos noon, nagsama kami at naging komportable ang lahat at maayos. Hindi ba yon ang atraksyon ng dalawang kaluluwa? Iyon ay dahil mayroon kang prosopagnosya. Kung makikita mo ang itsura ko ng malinaw, baka tumakbo ka rin. Yuwansing. Makinig kang mabuti. Pinakasalan kita. Nasasanay na ako sa'yo. At nahulog na ako sa'yo. Kaya, kung maganda ka, masaya ako. At kung hindi, tatanggapin ko rin yon. Pumarito ako para wakasan na ang relasyong ito. Pero sa huli, Sana'y, nasabi ko sa kanya na nagpakonsulta ako at nagamot ang prosopagnosya ko. Wansing. Sa totoo lang. Hala, nakita mo ba iyon? Hawak kamay ni Direktor Shen si Ye Wanshi. Talagang nangungumaling. Siya kay Profesor Ye. naku, anong magic ginawa ni Iwansi kay President Shen? Harapan niya itong ipinagtanggol. Tingnan mo yan. Sige, mahal, isa pa. Baguhin mo ang pose mo. Wow, bagay na bagay sila. Gwapong lalaki at magandang babae. Hoy, mahal ko, kumuha rin tayo ng litrato. Huwag na lang. Gawin natin to. Hindi mo narinig? Sabi nila gwapo at maganda kami. Sige na. Itutok ang kamera, ngayon. 3, 2, 1. Direktor Zhuang, nangako kang kaya mong alisin si Iwansing. Bakit? Parang gumanda ang relasyon nila?
Akala ko nakatakas siya. Hindi nagpa-plastic surgery pero huwag kang mag-alala. Si Shenling ay may prosopagnosia. Hindi siya nakakakilala ng mukha. Kahit si Ye Wanxing, mukhang anghel. Hindi nakikilala ni Shenling ng mukha. Kaya pala, yung pangit na babaeng suot, ang kapareho kong damit noon. Nagpapanggap na ako para pakasalan si Shen. Alam ko, hindi ako matatalo sa iba. Anong sinasabi mo? Napangasawa ba ni Shenling? Yung pangit. Kailan yan nangyari? Hindi mahalaga kung kailan. Ang punto ay, kung mapatunayan natin, ginamit ni Ye ang hindi pagkilala sa mukha para magpanggap na ako at pakasalan. Sasabihin natin ang totoo. Hihiwalayan niya siya. Huwag kang magpalinlang. Kahit nalinlang siya. Kita mo kung paano niya pinoprotektahan si Ye Wanxing ngayon. Mukha bang maghihiwalay sila? Nakita nating lahat ang pagkiling niya sa kanya. Totoo nga, mukhang nahulog ang loob ni Shenling. Tumahimik ka. Wala akong pakialam kung paano nagbago si Ye Wanxing. Si Shenling ay magiging akin. Nababaliw ka na. Ang mga titulo ni Envy Shen ay akin lang. May plano ako. Kung nakikilala ni Shen ang tao, base sa damit, Magagawa ba natin? Sir, Madam. Mas mabuti kung mayroon kang sasabihing mahalaga. huwag ka nang magbiro. Kahit papaano ako'y iyong kaibigan at iyong tagapamagitan. Pwede ka bang maging mas mabait? Sasabihin ko. 2 bagay. Una, ngayong araw bigla mong kinuha si Ye Wanxing kasama ka. Hinahanap ka ni President Shen para sa kontrata ng lungsod. Napakadalas. Inutusan niya ako na kung makita kita, kailangan kitang hilahin para pumirma ng sapilitan. Shenling, hindi mo ba sinabi sa akin, mga usaping pangkumpanya ay hindi makakaapekto sa Kaya, may oras pa. Proyekto lang na 300 milyon. Kung mawala ito sa atin, hindi mahalaga. kasama? Paano naman ang pangalawang bagay na binanggit mo? Pangalawa, aking 2 pinakamamahal na kaibigan. Sa wakas ay naayos na ang hindi pagkakaintindihan at naging matatag. Hindi ko na kailangang mabuhay ng balisa. Kaya, nagdala ako ng dekalidad na alak. Dapat tayong magdiwang ng magkasama. Tagay, tagay. Kaya, gumamit ka ba ng lihim na paraan mula sa isang matanda para baguhin ang iyong itsura? Mahal, hindi mo to ginagawa-gawa lang, ano? Maniwala ka man o hindi? Kaya, immortal ba ang matandang iyon? Hindi ko alam. Anong alam mo ba talaga? Ang alam ko lang ay pag-ibig, mga kaibigan, kaligayahan, at masarap na alak. Tagay, Tagay, Tagay. ayos ka lang. Esan. Manunulat. Ang buhay ng mga single. Ikaw na nga ang tunay na designer, Ye. Totoo pala ang mga chismis. Malaki ang pagbabago, di ba? Designer, Ye. Paano mo nagawa? Maging napakaganda. Pakisabi ang iyong lihim. Nakikiusap ako. Alainan, Oh, designer, Ye. Heto na ang mga dokumento mo. salamat. Walang maniniwala sa paraan ko. Designer, Ye. Sabay na tayo. Siyempre naman. Ye Wanxing, huwag kang mayabang. Ang pagiging kasal ay walang halaga. Lalaki tulad ni Shenling. Pwedeng makipagdiborsyo sa loob lang ng minuto. Hindi mo kailanman matatalo ako. Zhuang Xiaoman. Naniniwala ako, ang relasyon namin ay hindi mo problema. Ikaw. Galit na galit ako. Bakit bigla kong nararamdaman ang kakaibang kutob na ito? Diyos ko. Nakita ko lang si dating Wanxing.
Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Presidente Shen. Mga dokumento ng kagawaran ng disenyo. Ayos ng buhok, sapatos, mga aksesorya. Ginagaya niya si Yawangsing. Ang dating ayos niya. Kakaiba. Hindi ba sabi nila, bulag si Shenling sa mukha, ang buong anyo niya, ay pinong-pino ang pagkakagawa, para maging kamukha ng babaeng iyon. Sa tingin ko, nahulaan niya ako. Pangulong Shen. Ito ang mga dokumento, may problema ba? Shen, anong nangyari? Pati boses niya, ginagaya si Yawangsing. Alam niyang may face blindness ako. Niloloko niya ako. Oh. Wala lang. Iniisip ko lang. Ngayon, si Designer Ye. Ay may kakaiba, ang amoy. Nahulog siya sa paint. Nakabagong pabango ako ngayon. Ayaw ba ng CEO? Paano siya nagiging kapareho ko noon? Sinabi ba ni Zhuang Xiaoman sa'yo ang tungkol sa face blindness ko, kaya kanya pinagawa, magpanggap na si Wangsing. Para akitin ako, sayang. Uminom ako ng gamot para rito. Nagamot na ang face blindness ko. Ang face blindness niya, gumaling pagkatapos nating magkasundo. Pero wala akong pakialam. Ang taong may face blindness ay hindi makakilala ng mukha. Ang pag-amin mo ng pag-ibig ay nangyari lang dahil nagbago ang aking para akitin ka. Nagustuhan mo ang aking itsura. Paumanhin po, Pangulo Shen. Pinilit ako ni Zhuang Xiaoman. Kasalanan ko. Ling. Hinahanap mo ba ako? Direktor Zhuang, iligtas mo ako. Anong nangyayari? Nabigo tayo, Ling. Ano ang ibig sabihin nito? Ikaw, kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala. Zhuang Xiaoman, ikaw ang nagpadala sa akin para akitin si Pangulong Shen. Ikaw nga. Binibini, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ling, hayaan mong ipaliwanag ko. Suyu. Patiwalain si Direktor Zhuang. Hindi, Ling. Lahat ng ginawa ko ay dahil sa pag-ibig. Marami akong ibinigay para sa grupo. Hindi mo magagawa ito sa akin. Mahal. Huwag mong pag-usapan ang pag-ibig. Ang pagsasabi ng pag-ibig gamit ang bibig mo, nagpapababa ng halaga nito. Si Yawangsing ang aking hangganan. Kung maglakas loob kang hawakan siya. Kahit na may banal na kapangyarihan, papalisin kita. Ling, hindi mo ako maaaring tratuhin ng ganito. Wangsing, nasaan ka? Hello, Wangsing, nasaan ka? Shenling. Magdiborsyo na tayo. Anong nangyari? Wangsing, mukhang problemado ka. Wangsing, anong problema? Mag-usap tayo ng harapan. O nasaan ka na ngayon? Pupunta na ako sa'yo. Nasa parke ako. CJ, aalis na ako ngayon din. Wangsing, dapat noon pa inayos ang maling relasyon. Kapag nakita mo si Shenling mamaya, huwag ka nang magdalawang isip ulit. Wangsing. 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 Ayos ka lang ba? Huwag kang matakot. Nandito ako, Wangsing, kasama mo ako. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala, malapit nang dumating ang ambulansya. Wangsing. Wangsing, Wangsing, huwag kang mamatay. Sino ba naman ang haharang sa sasakyan? Talaga bang hindi siya takot? Manakit sa mga mahal niya? Ang Ye Wanxing na kilala ko ay palaging yung tipo na babasa sa ulan para magpayong sa iba. Doktor, kumusta ang pasyente? Stable na siya, nakaranas siya ng malubhang confusion. Kailangan ng espesyal na pag-aalaga. Kailangan niya ng sapat na pahinga at iwas sa malalakas na stimuli. Salamat, Doktor. Suyu, hanapin mo si Xufeng. Sige. Wangsing.
Nasaan ka? Shenling, maghiwalay na tayo. Wansing. Ano man ang mangyari, gumising ka sana. Wansing. Wansing. Sino ka? Ako ito. Ako si Shenling. Ang iyong asawa. Paano ako napunta rito? 5 araw na ang nakalipas. Nailigtas mo ang bata, isinugal ang buhay. Nagkaroon ka ng malubhang aksidente. At halos mamatay. Ang bata. Anak ko ba siya? Ako'y isang ina. Hindi. Hindi siya ang anak. Wala pa tayong anak. Anak siya ng iba. Diyos ko, paano nangyari na? Wala akong maalala. Huwag mong pilitin ang alaala. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ka. At, ang bata, nailigtas ba siya? Siyempre naman, kung hindi dahil sa'yo, namatay na ang bata. Wansing, kahanga-hanga ka. Iniligtas mo siya. Basta't nagtagumpay sila. Wansing, bibigyan kita. Mga CCTV sa ospital. Ang babae ay lumabas sa main gate. Hinahanap siya ng aming staff, pero Wala siyang maalala. Wala siyang pera. Saan kaya siya pupunta? Magbigay ng utos. Palakihin ang gantimpala sa 5 milyon. opo. Tumakas si Ye Wanxing sa ospital. Wansing, maghintay. Kuya, anong ginagawa mo? Shenling, nairita ako sa mapag-usisa. Kung mahuli tayo, tapos na tayo. Kuya, bakit iba si Jishen? Sabi nila na bundol si Wansing, nawalan ng alaala at naglaho. Talaga. Ewan, masama ang timpla ni Shenling. Napaalis si Nazwang Xiaoman. Kaya pala di ko makontak si Zuang. Siya ang may kagagawan. Kuya, lahat ng humadlang sa akin ay nawala na. Kung si Shenling di mahanap si Ye Wanxing, may tsansa ako na makuha ulit puso niya. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Ang mga lugar na ito, pamilyar sa akin at kakaiba. Array. Ikaw. Huwag kang mamulot ng mga balat na lang. Paano ko to iuwi? Paumanhin po, wala akong pera. Sige na, tawagan mo pamilya mo o kaibigan para magbayad sa pinsala. Pasensya na, wala akong telepon. Nakalimutan ko ang lahat. Nakalimutan. Iniis mo bang samantalahin ako? Patawad, na aksidente ako sa ulo. Wala akong maalala. Kalimutan mo na yan, malas ko. Di na ako makikipagtalo. Oras na para sa mahjong ko. Umuwi ka't magpagaling ng loka. Bahay. Nasaan ang bahay ko? Anong ginagawa mo rito, me? Kilala mo ba? Ako. Siyempre naman, ako ang kapitbahay mo. Para kang nakababatang kapatid ko. Tara na, ihahatid kita sa inyo. Tara na. Tara na. Nakontak ka na ba ni Wansing? Hindi. Wansing. Nasaan ka? Hahaha, aking mahal na si Ami. Hayaan mong alagaan kita. Nagsisinungaling ka sa akin. Hindi mo ako kilala, di ba? Paano ko hindi ka makikilala? Magiging asawa mo ako. Hindi. Nawala ang alaala ko, hindi ang talino ko. Nagsisinungaling ka pa rin. Nararapat ito sa'yo. Ayon sa mga talaan sa ospital, ako ang asawa ni Shenling. Ngunit kung mahal ko siya ng lubos, bakit parang gusto kong umiyak kapag nakikita ko siya? Ako si Shenling. Ako ang iyong asawa. Pangulong Shen, narito ang listahan ng mga kandidato para sa panayam. Gusto mo bang suriin ito? Ang panayam.
Kamakailan, nagtatrabaho ka ng walang tigil, hindi natutulog sa gabi. Ang mga shareholder ay nag-aalala sa iyong kalusugan. Kailangan nating mag-hire agad ng isang personal assistant upang tulungan ng iyong trabaho. Hindi kailangan. Hihintayin ko si Iwansing. Siya ang magiging assistant ko. Pansamantala lang ang assistant na ito. Maaari natin silang palitan kung hindi angko. Pagkatapos ng lahat, ito ang alok ng mga shareholder. Naman, Pangulong Shen, dapat mong unahin ang iyong pisikal na kalusugan. Iyon ang pinakamahalaga. Sa pagkakaroon ng assistant, gagaan ang iyong pasanin. Pangulong Shen, para suriin mo. Nagsagawa ako ng mahigpit na walang kandidato, ang katulad ni Pangulong Shen. Ayos ka lang, ba? Gino, dapat ba akong tumawag ng ambulansya? Bigla. Hindi ko makilala ang mga mukha. Hindi na gumagana ang gamot. Shen. Hindi kailangan. Maaari ka nang umalis. Naiintindihan. Tama si Yi. Si Shen Ling ay may prosopagnosia. Ang pangulo ng Shen Group ay hindi makakilala ng mukha. Ayos lang ba ang lahat? Mukhang ang gamot ni Xufeng ay nananatiling hindi matata. Kukuha ako ng karagdagang gamot ni Shufeng. Pangulo Shen, handa na ang 4 na kandidato sa pagkasekretarya. Simulan na natin ang mga interview. Maupo ka. Naiintindihan ko. Wan Xing. Pareho ang suot ko kay Ye Wanshi. Kapag pumasa ako sa interview na ito, papalitan ko si Ye Wanshi. Bilang si Mrs. Shen ng Shen Group. Ano ang pangalan mo? Pangulo Shen, ako si Tina. Hindi siya yon. Director Chen. Ikaw na ang magdesisyon. Nauunawaan ko. Ano ang sabi ng detective? Wala pang bagong balita. Sinabi ni Shufeng, ang gamot mo sa face blindness, ipinadala ito sa institute para suriin, ay nauubos na ang stock. Ganoon pala. Director Shen, tungkol sa mga kandidato sa pagkasekretarya, mayroon ka bang gusto? Napili na ni Director Chen. Ganun ka, Biles? Pinili niya ang kandidato, habang kumukuha ako ng gamot ko. Na pala, Suyu. Dumalo sa international seminar. Bilang kapalit ko, Naiintindihan ko. Hindi sapat ang kabalbala ni Chen Ming para mandaya sa harap ni Director Shen. Wan Xing. Yi. Ang inuming ito ay dinala para sa akin. Babaguhin ito pansamantala ang iyong boses. Ang boses mo ikahawig na ni Wan Xing. Inumin mo ito, magiging magkapareho na ito. Presidente Shen, ang mga dokumento mo. Boses ayon ni Wan Xing. Wan Xing, nakabalik ka na ba? Presidente Shen, ako na ang kukuha niyan. Hindi siya si Wan Xing. Presidente Shen, anong problema? Hindi gagawin ni Wan Xing ang ganito. Sino ka ba talaga? Presidente Shen, ako si Tina, ang bagong sekretarya mo. Kung ito ay mangyari ulit, matatanggal ka sa Shen Group. Oo. Naiintindihan ko, Presidente Shen. Umalis ka. Naku po, nagsumikap ako ng husto, pero nahalata pa rin ako ni Shenling. Ye Wanshi, anong mahika ang ginamit mo kay Shenling? Kahit anong gawin mo, ako na ang personal niyang sekretarya. Sabi niya, ako raw ang asawa niya. Nawala ang asawa niya, pero hindi niya ako hinahanap. Imbes na hanapin ako, nagdala siya ng iba. Ano bang problema ni President Shen? Wala. Mga gamit ni designer Ye. Nakuha mo na lahat. Oo, lahat ay nakaligpit na. Nakuha ko. Pinapanta mo ako rito, para lang maging charger mo. Heto na ang wontons mo.
Kain na. Wanxing. Hindi masama, mabilis kang matuto. Mabuti, manatili ka rito. Gaya ng sinabi mo, una, 1 buwan sahod bilang advance. Ngayong gabi, pwede ka nang lumipat sa kwarto. Salamat po, Maa. Sa pamamagitan ng unti-unti kong malalaman ang tunay kong pagkatao. Nako, kaya pala si Ye Wanxi, nagtatago malapit sa Shen Mansion. Teka, pupuntahan kita. Hello. Ikaw ba ang personal secretary ni Mr. Chen? Oo. Sino ka naman? Lasing ang boss mo, sa Tianfang Hotel. Pumunta kang sunduin siya. Sige. Si Presidente Shen ay nalasing habang tinatalakay ang proyekto. Ikaw ang personal assistant niya, di ba? Iuwi mo siya ng ligtas. Sige. Shen Ling, kung hindi dahil sa pera mo, at sa iyong kaakit-akit na mukha, hindi ako magtatagal ng ganito. Malapit ka nang maging akin na lubusan. Tara na, Presidente Shen. Presidente Shen. Shen, kilala mo ba kung sino ako? Wanxing. Sa wakas, tayong dalawa na lang. Masipag ka talaga magtrabaho. Salamat po, Maa. Pagkatapos ng ilang araw na wala ka, at nawawala ang cellphone mo, hindi ka tumawag sa pamilya mo, di ba? Ako, Tumakas ka sa inyo, di ba? Huwag mong pag-alalahanin ang pamilya mo. pero sa isip ko, walang numero ng telepon. Tingnan mo. Seryoso. Walang makakaabot sa akin. Anong nangyari? Binigyan ko siya ng gamot noong lasing siya, gaya ng plano ko. Anong problema, Presidente Shen? Ayaw mo ba ng ganitong posisyon? Hindi kasi Wanxing. Presidente Shen, huwag kang magsalita, huwag na nating sayangin to. Hindi kasi Wanxing. Sino ka ba talaga? Presidente Shen, ako ang asawa mo. Baliw siya. Gusto niya talaga akong patayin. Grabe, malakas ang resistensya ni Shen Li. Kahit mga gamot, di siya sumuko. Presidente Shen. Prez, Shen. Dapat mawala si Ye Wanxing sa mundong ito. Binibini, lemon tea mo. Nereserba niya ang buong venue ngayon. Umorder ng kahit anong putahe sa menu. Talagang ang nawala ang alaala niya. Hindi niya ako nakilala. Ako si Tina. Personal na sekretarya ni President Shen. Siyempre, pwede mo ring tawagin akong Mrs. Shen agad. Pinadala ako ni President Shen ngayon para umalis ka sa CTS. Heto ang 500,000. Sapat na para Mayroon kang matinding galit sa akin. Rivalidad ng mga babae. Mahal ko ang syudad na ito at hindi ako aalis. Paumanhin, binibini, maghanap ng ibang katulong. President Shen. Shen, naliligo ka ba na nakadamit? Na-drugs ako kagabi. Para gumaan ang epekto. Naligo ako buong gabi. Sino ang naglakas loob na eye drug ka?
Hindi ko alam. Hindi ko nakita ang mukha nila. Napala. Imbestigahan ang nakaraan at mga koneksyon ni Tina. At saka, kunin mo ang surveillance footage. Si Tina ang suspecha mo? Aalis na ako agad. Teka, nabasa ang teleponong ito at gumagana pa rin? Gawang Chino ito, walang problema. Mabuhay ang mga produktong lokal. Buong venue, para lang kay Xiaoxi. Sayang ang pera. Kumusta? Bistro ni Laozing, may nag-order ba? Miss, lemon tea mo. You want sing? Paumanhin, miss. Maghahanap ako ng iba para tulungan ka. Tigil. Sino nagsabing aalis ka? Hoy, bakit mo binato yan sa akin? Hoy, hoy. Boss. Boss. Miss, mag-usap tayo ng maayos. Hindi kailangan ng dahas. Kukuha ako ng tuwalya. Ye Wanshi. Aalis ka ba o hindi? Sabi ko hindi ako aalis. Para lang subukan ka. Akala ko hindi ka magagalit. Sigurado na ako ngayon sa isa. Ano yun? Takot ka sa akin. Kaya ka nagmamadali. Paalisin ako. At lagi mong binabanggit. Yung lalaki, yung nagsasabing asawa ko siya. Takot ka na kunin ko siya sa... Mahal, tumigil ka sa kalokohan. Ngayon, pinadala ako ni Mr. Shen kung hindi ka aalis. Huwag mo akong sisihin kung malupit. Mula nang dumating ka, masama ang pakikitungo mo sa akin. Babalaan kita, hindi ako aalis. At haharapin ko si Amy Shen ng personal. Aalis ka na ngayon, ayaw mo man o gusto, wala kang pagpipilian. Tumigil ka dyan. Lalaki ka bang suntukin ako? Pumunta rito sa tindahan ko para manggulo. Hanggat hindi kita papatayin, kakampihan ako ng batas. Ngayong araw, ituturo ko sa magulang mo paano ka palakihin ng tama. Ako. One Xing. One Xing. One Xing, ayos ka lang ba? Sinong may karapatang hawakan siya? Shen Ling, paano ka napunta rito? Ikaw, hayaan mong ipaliwanag ko. Umalis ka. Aalis na ako. Aalis na ngayon. Wan Xing. One Xing. Sa wakas nakita kita. Mukhang sobrang nag-aalala siya sa akin. Siya nga ba ang asawa ko? Tama. Siya nga. One Xing. Ako. Mauna ka na. Bakit ka tumakbo mula sa ospital? Nawalan ka ba ng alaala? 2 tanong yan. Sige na. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Sasagutin kita. Sa totoo lang, umalis ako sa ospital. Dahil, hindi ako naniniwala na ikaw ang asawa ko. Bakit? Kasi, sa tuwing nakikita kita, pakiramdam ko'y niloloko ako. Kung totoong asawa kita, bakit ko mararamdaman to? Bukod pa. Ikalawang sagot. Nawalan ako ng alaala. Ano na ngayon? Bakit ako pagkakatiwalaan? Sa totoo lang, hindi pa rin kita pinagkakatiwalaan. Pero yung baliw na babae, gustong-gusto akong patayin. Kaya siguro, magkakaugnay tayo. Kaya, sumama ka sa akin para kay Chenyi, tama? Esan, Aray! Dali, tawagin ang doktor. One Xing. One Xing, gising ka na. Shenle, ako. Anong nangyari sa akin? One Xing. Naaalala mo ba ako? Hindi ba dapat kita maalala? Hindi. Dapat mo akong maalala. Siyempre dapat. Anong nangyari sa bata? Ang bata. Ay okay na okay. Naaalala ko. Nang makilala kita sa parke. Sinabi ko, gusto ko ng diborsyo. Shenle. Dahil kasama mo si Chenyi, bakit ayaw mong hiwalayan ako?
Kailan ako naging kasama ni Chen Yi? Naaalala ko lahat ng malinaw. Dinala mo siya sa bahay natin. Kaya noong panahong iyon, nasa labas ka ng villa. Hinahanap kita kahit saan, maliban sa labas ng villa. Huwag mong ilihis ang usapan. Hindi ko may paliwanag. Sama ka sa akin. Ito ay... Noong araw na yon, hiniling ko sa kanya na kunin ang gamit mo sa lugar na ito para maalala kita. Iyon lang. Mukhang nagsasabi siya ng pero pumunta siya sa tindahan para hanapin ako. Sinabi niyang siya ang susunod na direction. Lanan, mukhang ang babaeng iyon, maraming ginawa sa likuran ko. Wansing, hindi mo ako naiintindihan. Noong nawala ka, naging desperado ako. Nagplano sina Chen Ming at Chen Yi. Sinamantala nila ang prosopagnosia ko. Para gamitin niya ang pagkatao ni Tina at lumapit sa akin. Nagsisinungaling ka na naman sa akin. Ang prosopagnosia. Paano ako gagaling agad? Paggamot ni Xufeng sa prosopagnosia ay may pabago-bagong epekto at nananatiling experimental. Kaya hindi ko masyadong makilala. Noong nakilala mo ako sa resto. Pero, noong araw na suot ko ang uniforme ng waitress. Ako, hindi ko alam paano ipaliwanag. Pero alam ko, ikaw ang taong iyon. Kapag nasa harap kita, kahit hindi ko makita mukha mo, sinasabi ng puso ko, ikaw ang taong iyon. Mahal, magkabalikan tayo, ipagbawal natin ang diborsyo. Sa ating pagitan. Shenli. Magkasama tayo habang buhay. Patutunayan ko na ang pagmamahal ko sa'yo ay walang pasubali. Bakit ka na naman pumalya? Pumunta akong patago sa kanya, pero nagpakita si Mr. Shen. Yi, naging sekretarya ka niya. Bakit naman? Dapat umusad tayo paunti-unti. Kapatid, tulungan mo akong muli. Ngayon, bawal na ako kay Prez. Shen, sa pagpunta sa Shen Group, ang pagkatao ni Tina, wala nang silbi. Siguro, maaari akong bumalik bilang Chen Yi. Si Shenling ay may prosopagnosia, ngunit hindi bulag ang puso. Sa tingin mo ang pagkatao ni Tina ay magtatagal pa? Una, ipadadala kita sa opisina sa VIA. Pagkatapos ng 1 taon o higit pa, hahanap ako ng paraan para ibalik ka. Pagkatapos ng panahong iyon, paano ka babalik? Shen, mali ang narinig mo. Hindi totoo ang tungkol sa taon. Tina, napaalaman ko na ang A department para matanggal siya. Bakit nandito pa rin siya? Narito siya para sa termination papers. Isang simpleng sekretarya, kailangan pa ng direktor. Sa pagbibitiw, Chen Ming, hindi mo pa rin ba naiintindihan ang nangyayari? Sa mga nakaraang taon, 72 mong kamag-anak ang pinalagay sa kumpanya. Ninakaw mo ang 100 milyon. Anong masasabi mo? Presidente Shen, nakikiusap po ako. Shen, ako ay... Tapos na, nahuli siya sa akto. Kailangan ko lumayo sa isyong ito. Kuya, paano mo nagawa magnakaw? Hindi kita kapatid. Dapat paniwalaan ni Shenli na walang kinalaman sa kanya. Dapat kumilos ako ngayon. Chen Ming, ayaw ko ng kuya mong gaya mo. Kadugo mo ako. Paano mo nasabi yan? Puputulan ko lahat ng ugnayan sa kanya. CJ, Chen Yi. Ginamit mo ako para pasukin ang Shen Group, linlangin si Shenling, bumili ng droga, at pilitin ang relasyon. Hindi ba tama? Pinlano mo pang patayin si Iwansing. Itinatangi mo ba ang lahat ng ito? Hindi totoo yan. Mga kasinungalingan. Nasa akin ang ebidensya. Anong dahilan mo? Hindi ko ginawa yan. Nagkakagatan na sila. Ang saya panoorin. Director Shen, narito ang ebidensya, laban kay Chen Yi. Shenling, okay lang. Alam mo na ang lahat. Ngayon, bumalik ako para maningil. Tama. Wala akong oras, nasayangin pa. Dalhin sila sa istasyon. Gawin niyo yan ayon sa batas.
Presidente Shen, kasalanan ko. Huwag niyo akong isumbong. May record na ako. Masira ang buhay ko. Presidente Shen, pagkatapos ng mga taon ng paghihirap nakikiusap ako. Sinaktan mo ang pinakamahalaga sa akin. Sa puso, nahatulan ka ng mama. Ano mang gusto mong sabihin? Sabihin mo sa istasyon. Dalhin sila. Shen, maawa ka sa akin. Nabaliw ka na ba? Wala akong ginawa. Binili mo ba ang tindahan para ibigay sa akin? Ibalik mo yan. Kita mo, sabi ko sa iyo, ang regalo mo ay nakakatakot sa iba. Ginang. Wala siyang pera. At nawala ang alaala. Tinulungan mo siya noong pinakakailangan niya. Lubos akong nagpapasalamat. Kinuha ko si Xiaoxing dahil sa sarili niyang galing. Masipag at dedikado siya. Magaling na empleyado. Hindi malaking tulong. Ginang, alam kong mabuti kang tao. Ginang, ako ay negosyante. Dahil binigyan mo siya ng matutuluyan at paunang sweldo, karapat-dapat ka sa regalong ito mula sa kanya. Bukod pa riyan, ang buong kalye ay sa mga Shen, isang tindahan pa, ay walang ibig sabihin. Binata, nakikita ko na mahalaga sa iyo si Wanshi. Ginang, sa pagtulong sa kanya, tinulungan niya ako. Kaya naman, ito ay taos-pusong regalo. Hay, alam kong marami kang yaman pero hindi tumutubo ang pera sa puno. Itong regalo ay napakahalaga, hindi ko ito matatanggap. Itabi mo na lang, Tara na. Basta't maayos kayong lahat, masaya na ako. Kung gusto nyo talagang pasalamatan, madalas nyo itong puntahan at suportahan ang negosyo ko. Mas lalo akong matutuwa. Sang-ayon. Ma'am. Maraming salamat po talaga. Yi Wansing. Paano ito posible? Wala ka sa puso nila? Sa buong susunod na taon, kailangan mong araw-araw umorder ng pagkain dito para sa mga team nyo. Ang budget para sa pagkain ay isasama sa taunang budget ng departamento, automatikong, chairman. Ito na kaya ang chain na plano nating makuha, hindi. Ito ay corporate social benefit. Magbibigay tayo ng wonton sa empleyado. Wonton sa buong taon. Kung gayon, gumawa ng plano para sa paikot na order. Tiyakin na may isang departamento araw-araw ang order dito. Lingguhang paikot na cycle. May problema ba? Hindi, walang problema. Napala. Simula ngayon, departamento ng kumpanya. Kung may umorder ng pagkain sa bahay, gastos sa kagamitan, walang limitasyon sa gastos. Babayaran ang grupo. Gusto bang bilhin ng presidente ang lupa? Siyempre, hindi. Ang kalye na ito at ang lupang iyon, lahat ay sa grupo natin. Oh, napala. Simula ngayon, bawat order ay walang negatibong review o mababawasan ang sahod. Naiintindihan. Sang-ayon. Ginang, hindi ko tinanggap ang iyong regalo. Ang maalalahanin, nagsumikap ka ng husto para sa paraan ng kabayaran. Hindi ko naisip na ako ay babalik sa pamilyang Shen pagkatapos ng mga hirap at pagsubok. Nasa piling na ni Shen Li. Wansing. Sinabi ni Suyu na inapi ka noong bata ka. Paano mo nalagpasan ang mga taon yon? Sa totoo lang, nakaligtas ako. Sa bawat paaralan, laging may ilang estudyanteng nang aapi. Pero, mayroon ding guro na nagpoprotekta. Kitang-kita ko ang mukha mo. Mahal ko ang mga matang ito. Itong ilong. At ang bibig na ito. Nakikita mo ba ang mukha ko? Engan. Ngayon, malinaw na. Hindi na kailangan gamot. At malinaw ko itong nakikita. Alam mo, hindi pa ako naging padalos-dalos. Maliban noong araw na, sa cafeteria, bigla akong pumayag magpakasal. Sa tingin ko, ito ang plano ng tadhana, na inihanda para sa akin. Ang magandang di pagkaunawaang ito. Mahal, gumagana ang relasyon natin. Dahil sa espesyal na tao. Kasama na si Suyu. Executive Assistant, may namimi sa'yo? Sino ang nakakaalam? Ginang Shen. Ako, hindi ako sanay sa proposal.
Kumonsulta ako sa maraming tao. Nanood ng sandamakmang video. Sa huli, pinili ko ang klasikong at ligtas na paraan para mag-propose sa'yo. Kaya, aking magandang prinsesa, pakakasalan mo ba ako? Ako, naku. Hindi ako sanay. Hindi ko alam kung aling kamay ang iabot ko. Kayo. Kailan kayo dumating? Wanxing, hindi ka na ba kikilos? Gusto ng lalaki na mag-propose, ngunit takot baka kabado ang nobya. Ginamit ang pagiging direktor para utusan kami magtago na parang mga multo. Oo, dapat mo siyang pigilan. Nandito kami nagtatago ng 1 oras at kalahati. May nagbanta sa amin na kung mabaygo ang proposal, hindi na kami pakakawalan. Shenlei. Mahal kita. Wanxing. Shenling, tingnan mo ulit, makikita mo ba ang babaeng may peklat sa mukha? Pangulong Shen, bulaklak na may bulaklak sa mukha. Iyon. Pangulong Shen, ipikit mo mata. Ginoong Shen, imulat ang mata. Shenling, makikita mo na ang bulaklak na iyon. Nakita ko na ang bulaklak. Anong nangyayari rito? Hindi na niya makilala ang mukha, maliban kay mukha ni Ye Wanxing. Siguro, maaaring dahil sa pag-ibig, manahimik ka, matagal ko nang pinag-aralan si Shenling. Ako ba ilalarawan sa saliksik ng sintomas na ito na walang face blindness bilang pag-ibig? Tatalikuran ko ba ang aking integridad bilang propesor medikal para dito? Hindi ko alam kung walang hiya ka. Ang alam ko lang, kailangan kong mapag-isa. Kasama ang asawa ko ngayon. O mas mabuti pa, magpakasal ulit. Pabayaan mong suriin ko kung sa pagpapalit ng asawa, makikilala mo ang bago. Pakiusap, paimbestigahan ko ito, okay ba? Lanan, Aray, Shenling, ang gentleman, salita ang gamit, hindi gawa. Aray. Mahal. Paano mo ako nakilala sa dami ng mga babae? dahil ikaw lang ang nakikita ko.